Mga kababayan, imagine nyo to, isang malaking grupo ng mga barko mula sa iba't ibang bansa, naglalayag ng magkakasama sa gitna ng West Philippine Sea. Hindi lang basta naglalayag, kundi nagfo-form ng malakas na formation, parang nagpapakita na, kami magkakasama, handa kaming protektahan ang ating karagatan. Yan ang eksaktong nangyari sa Exercise Balikatan 2026. Kamakailan lang, inilabas ng US 7th Fleet ang aerial photos na nagpapakita ng 11 ships mula sa 5 bansa na nag-ooperate ng sama-sama sa South China Sea, na para sa atin ay West Philippine Sea. Ito'y bahagi ng multinational maritime event sa ilalim ng Balikatan, ang taunang military exercise ng Pilipinas at United States. Sobrang powerful ng imahe, malalaking amphibious ships, destroyers, frigates, at patrol vessels, lahat nagkakaisa. Para sa mga Pinoy, ito'y malinaw na mensahe, hindi tayo nag-iisa sa pagdepensa sa ating soberanya at karapatan sa ating exclusive economic zone. Balik muna tayo sa simula. Ano ba talaga tong balikatan? Sa Tagalog, balikatan, ibig sabihin ay shoulder to shoulder, o magkatuwang, magkasandiwang. Simula pa noong 1980s, ito'y joint exercise ng Armed Forces of the Philippines, AFP, at US military. Pero sa 2026 edition na to, sobrang laki na pinakamalaki sa lahat. Mahigit 17,000 personnel mula sa 7 bansa ang sumali, kasama ang humigit kumulang 10,000 mula sa US at 7,000 mula sa Pilipinas at iba pang allies. Nagaganap ito mula April 20 hanggang May 8, 2026, sa iba't ibang lugar sa Pilipinas, lalo na sa mga area na malapit sa West Philippine Sea at kahit papunta sa direksyon ng Taiwan Strait. Ngayon, tungkol sa 5 nations na naglayag na magkakasama sa West PHC, United States, Philippines, Japan, Australia, at Canada. 5 bansa yan na nagpadala ng kanilang mga barko para sa multinational maritime drill. Una, ang United States, syempre, malaking bahagi ito. Kasama ang USS Ashland, isang Whidbey Island-class dock landing ship na may embarked Marines mula sa I-Marine Expeditionary Force. Kasama rin ang US Coast Guard cutter na USCGC Midget. Ang US 7th Fleet ang nangunguna rito, at sila ang nagpo-post ng mga litrato mula sa ere na nagpapakita ng buong formation. Pangalawa, ang ating sariling Philippines. Ang Philippine Navy ang nag-contribute ng BRP Tarlac, Landing Platform Dock, BRP Miguel Malvar, Guided Missile Frigate, at BRP Antonio Luna, Jose Rizal-class frigate. Ito'y proud moment para sa atin dahil ipinapakita nito na patuloy na lumalakas ang ating Navy, at handa tayong mag-partner sa mas malalaking puwersa para protektahan ang ating West Philippine Sea. Mula sa BRP Tarlac hanggang sa mga bagong frigates, malinaw na advancing na ang capabilities natin. Pangatlo, Japan. Ito'y historical para sa kanila dahil unang beses na ganito kalaki ang participation nila sa balikatan. Nagpadala sila ng JSEs, Hyuga-class helicopter destroyer, JS Ikazuchi, Murasama-class destroyer, at JS Shimokita, Osumi-class tank landing ship. Alam nyo, ang Japan ay may sariling issue sa East China Sea, kaya't sobrang aligned sila sa ating cause. Unang beses din nilang nag-deploy ng combat troops at anti-ship missiles sa exercise na to. Pang-apat, Australia. Ang Royal Australian Navy ay nagpadala ng HMAS Toowoomba, isang Anzac-class frigate. Matagal na nilang alay ang Pilipinas at US sa Indo-Pacific, at consistent sila sa pagsuporta sa freedom of navigation at rules-based international order. Pang-5, Canada. Ang Royal Canadian Navy naman ay may HMCS Charlottetown, isang Halifax-class frigate. Bagong active participant din sila this year, pero ipinapakita nila ang commitment nila sa maritime security sa rehiyon. Ang total ay humigit kumulang 10 hanggang 11 ships mula sa 5 bansang ito. Nag-conduct sila ng iba't ibang training, anti-submarine warfare, gunnery exercises, live firing, deck landing qualifications para sa helicopters, search and rescue operations, at medical evacuation drills. Lahat yan ay para mapaganda ang interoperability, ibig sabihin, kung paano magkakasama ang mga barko at tropa mula sa iba't ibang bansa na parang isang team lang. Bakit importante ito para sa Pilipinas? Una, sa gitna ng mga tensyon sa West Philippine Sea.
Alam nyo naman ang mga insidente sa Scarborough Shoal, Second Thomas Shoal, at iba pang areas. Ang China ay patuloy na nag-a-assert ng kanilang claims, pero ang balikatan ay nagpapakita na may malakas na coalition na sumusuporta sa UNCLOS at sa ating Arbitral Award noong 2016. Hindi ito aggression, kundi deterrence at readiness. Shoulder to shoulder, talaga kapag may threat, hindi tayo mag-isa. Pangalawa, ito'y nagpapalakas sa ating national defense. Habang tumatagal, mas marami tayong natututunan mula sa US, Japan, Australia, at Canada. Halimbawa, ang advanced tactics sa anti-submarine warfare ay crucial dahil sa mga submarine threats sa rehiyon. Ang gunnery drills naman ay nagpapahusay sa ating firepower. At ang search and rescue, practical yan para sa humanitarian missions, lalo na sa panahon ng typhoons na madalas tayong tinatamaan. Pangatlo, economic implications. Ang West Philippine Sea ay hindi lang tubig, puno yan ng fish, oil, gas, at trade routes. Kung secure ang ating karagatan, secure din ang food security at energy security ng Pilipinas. Sa pamamagitan ng mga exercise na to, ipinapakita natin sa mundo na seryoso tayo sa pagprotekta nito. Sa broader picture, ang Balikatan 2026 na ay nagdiriwang din ng 75th anniversary ng US-Philippine Mutual Defense Treaty. Ironclad alliance pa rin yan kapag inaatake ang isa, parang inaatake din ang isa. Pero hindi lang US at PH ang involved, lumalawak na ang network natin. Japan na may strong navy, Australia na may experience sa Pacific, Canada na reliable ally, lahat sila ay nagdadala ng unique capabilities. May ibang bansa rin na sumali sa overall exercise kahit hindi sa naval formation, France at New Zealand para sa troops at iba pang activities. At may 17th observer nations pa. Ibig sabihin, maraming mata ang nakatingin, at maraming suporta ang dumadating. Sa praktikal na antas, paano ginawa tong group sale? Mula sa Desren 7, Destroyer Squadron 7, ng US, kasama ang Task Force Ashland, sila ang namamahala. Nag-meet muna ang naval officers mula sa 5 sa Subic para sa final planning. Tapos, naglayag sila ng magkakasama sa South China Sea. Ang mga litrato mula sa ere ay nagpapakita ng malinis na formation, parang isang malaking fleet na handa sa anumang sitwasyon. Para sa ordinaryong Pinoy, ano ang ibig sabihin nito? Simple lang, mas ligtas tayo. Kapag may joint exercises, mas mahirap atakihin ang ating interes dahil alam ng lahat na may backlash mula sa maraming bansa. Ito'y peace through strength, hindi provocation. Habang ang ilang kapitbahay ay nagko-conduct ng kanilang sariling drills, tayo naman ay nagpapakita ng defensive at cooperative approach. Siyempre, may critics. May nagsasabi na, baka magalit ang China, o baka mag-escalate. Pero ang totoo, ang mga ganitong exercises ay regular na at transparent. Ang balikatan ay taon-taon, at ang focus ay interoperability at humanitarian aspects din. Sa katunayan, may community projects pa na kasama sa exercise, tulad ng pagbuo ng classrooms o medical missions. Tingnan nyo ang timeline, nagsimula ang balikatan noong April 20 sa opening ceremony sa Camp Aguinaldo. May field training exercises sa buong archipelago. Ang maritime part ay sa western coast, malapit sa ating EEZ. At ang capstone events ay magpapakita ng real-world readiness, kasama ang live fire sinking exercise gamit ang decommissioned ship. Para sa mga kabataan na interesadong mag-military o maging part ng Navy, ito'y inspirasyon. Nakikita nyo kung gaano kahalaga ang modern equipment tulad ng guided missile frigates at helicopters. Ang Pilipinas ay nag-i-invest na sa bagong ships, missiles, tulad ng BrahMos, at training. Kasama ang allies, mas mabilis ang progress. Sa huli, ang group sale na to ay simbolo ng unity sa Indo-Pacific. Ally and partners sea power, sabi ng US 7th Fleet. Para sa atin, ito'y magkasama tayo para sa kapayapaan at seguridad ng West Philippine Sea. Kung tatanungin niyo ako, proud akong Pinoy dahil sa ganitong participation. Hindi na tayo passive observer, active player na tayo sa pagpapanatili ng rules-based order. Sana patuloy na lumakas ang ating armed forces, at sana patuloy ang suporta ng gobyerno sa defense modernization. Mga kababayan, ano sa tingin nyo? Dapat ba nating suportahan ang ganitong alliances? Comment down below kung ano ang inyong thoughts.
At kung bago ka sa channel, subscribe ka na para sa more updates tungkol sa national security, West Philippine Sea, at iba pang Pinoy relevant topics. Salamat sa panunood, at ingat lagi sa ating karagatan.